So yun, magandang hapon sa inyong lahat, no? So for today's video, feature natin, review natin, quick review yung ating MG3 2024 model. Yan. So walk around tayo. Ang kanyang front. So this is the standard model manual transmission. Ayan siya. Maluwag din yung likod. Marami lang tayong bit-bit today. Hindi pa natin nakakabit yung front plate kasi walang butas yung unahan, no? Sa likod naman, bumili tayo ng bracket. So ito yung kanyang rear seat. So I'm 5'8". Ito yung normal driving position ko. So may space pang konti. Pero kung medyo ilalapit mo pa, which is maluwag naman siya kahit nakalapit, maluwag na maluwag yan sa likod. Pero medyo komportable pa rin kahit medyo mahabang biyahe. Yan, also yung ating headroom na ganyan. Yeah. So ito yung kanyang driver side. Meron siyang cute na radyo na screen. So buksan natin. Siyempre, press yung brake, yung clutch bago pumihit. So, ayan siya. Ayan yung kanyang radio screen. Tapos ito yung controls for the screen. So lahat dito, source, and then ito yung pag-change ng screen nya. And then pag may calls, ito yung pagsagot. So pag currently nandiyan siya sa music sa left side. Pag sumalipat sa right side, pipindutin mo tong select screen. Yun, mapapansin nyo lumipat siya sa kanan. Ayan, so pag nasa kanan siya, pwede mo na siyang ilipat-lipat dyan. Mga settings, messages, yung mga fault messages niya. Ayan. Tapos ito yung accumulated total, tsaka from start. Ito yung parang stats ng ano mo, ng consumption, gano'ng katagal mo nang ginagamit, gano'ng kalayo yung biyahe mo. And then yung odo andyan. And then sa gitna, so nasa gitna yung ating gas mileage, yung yung range pala. Range at saka yung gas gauge niya. Yan. So ngayon pagka mag-automatic yan, pag di mo ginagalaw mo, lilipat siya sa left, which is control ng audio. So pag naglipat tayo ng source, galing radio. Yan, so dito lang din ang controls niyan. Pag pinindot mo sa gitna, mag-mute. Yan, so ganyan siya. So ito yung kanyang cambio. Okay. And then air condition controls. Yung gitna niya, pocket to. Pero sa higher variants, screen ang nakalagay dito. Meron siyang, I think, 10-inch na screen. So pagka base model, which is itong meron tayo, pocket lang siya. So ngayon ang nilagay ko is ito, sa mga musician, ito pang gitara to na clamp ng cellphone.
Pero pasok naman siya, hindi siya gumagalaw. So pwede rin siya dyan. Ayun. Tapos yung ating handbrake, dito siya. Okay. Physical handbrake, and then bottle holders, meron din sa mga side ng pinto. Yan. So ito ay 1.5 liter na kotse. Yan. Marami ka rin malalagay dito sa bulsa. And then meron pa siya dito. Also ito yung 12 volt socket nya. And then USB. Yung USB for audio yan. Currently 5,800 na siya, kilometers. Nakapag 2 PMS na to, and then at the same time nakapagpalit na rin ng battery recently, no? So 1 year and 3 months tinagal ng battery niya. Ang nakalagay sa kanya is NS40, pero yung slot niya is pang DIN 45 na battery. So nakapagpalit na tayo ng DIN 45 na battery, Amaron. Ayun. So komportable naman siya, and at the same time ang nagustuhan ko dito is hindi siya mukhang base model na kotse, no? So kung mapapansin nyo dito, yung mga leather trimmings siya, no? Which is usually hindi mo makukuha yan sa mga base model na kotse. Then may pattern siya dito. Yung pattern na ganito, all throughout yan hanggang top of the line, may ganyan siya. Tumutuloy yan hanggang dito sa may driver side. Ayan. So ito yung controls niya for the side mirror, and then yung lock unlock. Ayan, nakalock siya. And then since British design to or European design, yung kanyang wiper is instead na pataas ang isang swipe, ang mangyayari pababa, and then pataas yung incremental na pagbilis ng wiper niya, no? Kaya nandito rin yung lock unlock button, which is usually commonly makikita sa mga British cars or European cars. Ayun. So same lang naman, wala naman na bago dito sa baba. Clutch, preno, tsaka gas pedal. Physical key. So ito ko yung key sa inyo. Ayan. So ito yung pang unlock, ito yung pang tailgate, and then yung pang lock is yung logo ng MG. Ayan siya. Physical key. So silipin natin yung makina. Start lang natin ulit. Then ito yung sa kaliwa is gas, and then yung engine bay. So ito yung kanyang engine. Pahinigit yan. Ito pala, tip lang, kapag yung hinahanap nyo yung ano nya, yung stencil ng engine nya, nandito yan sa ilalim ng belt, sa likod niyang belt na yan sa ilalim. So usually para maabot mo siya, dito siya dadaan. Kakabig nyo yung gulong pakaliwa todo, tapos susungitin nyo yan doon para mas stencilan siya dyan. And then yung chassis number niya is nandun sa ilalim ng front passenger. So ito yung kanyang engine bay. Ayan. So ito yung sinasabi ko kanina, walang butas, no? So ginagawa yan ng mga brands na nag-ship worldwide, no? So kaya walang butas yan, dahil syempre iba-iba yung size ng plates, license plates ng iba-ibang bansa. So para doon mo na lang papabutasan pag kung nasang bansa siya, no? Ayun, so papabutasan pa natin siya para maikabit natin yung front license plate. Sa palang di ko napakita itong kanyang hazard, no? So medyo digital talaga yung sound niya. Pakinggan natin. Digital siya, tsaka medyo malakas, pero okay lang naman. Ang isa pang nagustuhan ko sa kanya yung warning ng seatbelt. Pagka umandar ka ng di ng seatbelt, usually around 23 kilometers per hour siya nagwa-warning, no? So hindi siya ganong nakakairita, hindi siya masakit sa tenga, pero naririnig mo siya. So kahit papaano
nawawarn ka niya na hindi ka naka-seatbelt pero at the same time hindi siya nakakairita. Yun yung isang nagustuhan ko sa kanya, which is sa ibang brands kasi sobrang tinis talaga, no? So talagang siguro yun naman kasi talagang purpose niya para mag seatbelt ka kaagad, pero na-appreciate ko na hindi siya ganun kaingay, no? Tapos ito yung kanyang busina, pakinggan natin. Yan, so maganda yung tunog niya, no? Pero hindi siya ganong na matinis. Yan. Tsaka ang isang ano pala dito, concern lang, hindi naman sobrang concern, no? Hindi siya pwede yung parang pip-pip na ganun, no? Kailangan talaga didiinan mo yung busina niya para tumunog. Isa pang napansin ko sa kanya is yung kanyang window controls. Medyo electronic siya. So hindi siya yung parang yung mga laging common na na window controls na pag pindot mo feedback agad, bababa agad. Sa kanya minsan may delay. Tsaka hindi siya ganun ka lutong yung pindot, no? Kasi nga parang digital siya, parang electronics talaga yung nagko-control sa kanya. Yun. Isa pa maganda sa kanya is sobrang gang talaga ng manibela nito. Ayun, kahit isang daliri lang may liliko ko siya. Ganun siya kagaang. Electronic power steering siya. And isa pang na-appreciate ko, for a base model car, meron siyang hill hold control, no? Which is for example, nakabitin ka and then nagcambio ka first gear. Pag bitaw mo sa preno, hindi siya atras basta-basta. Hino-hold niya for about 3 seconds yung kotse bago siya bumitaw sa preno. Pero syempre pag nagtimpla ka na ng clutch mo, bumibitaw naman siya agad. Yun yung maganda sa kanya. So beginner friendly siya. Kung beginner ka sa manual and gusto mong mag-manual, yun yung isa sa mga na-appreciate ko sa kanya. For a base model car, meron siyang ganun na hindi mo usually expect sa gantong price point, which is 678,000 ang brand new nito. Yun. So plus points yun sa akin, yung hill hold control. Especially sa bahay ko na medyo masikip yung parking, pati yung papasok ng parking, kaya maganda yung may ganun siya, no? So na ma-appreciate mo siya kahit manual siya. Isa pa maganda sa kanya yung shift niya. So, medyo madali siyang i-shift, malutong. Yan. And yung reverse niya, push down to first, parang to first gear. Ganun yung reverse niya. Ayun. Yun lang. So that's it for this video. Kung meron kayong tanong, concerns sa mga MG3 nyo, so share nyo rin, no? And then para kung meron man kayong tanong about sa MG3, try natin sagutin sa ibang video natin para magawa natin ng content yon. And makita nyo ng actual, no? Kung ano yung mga concerns nyo na yan. Yun lang for this video. Salamat sa pagpanood. Medyo maikling video lang to. Pinakita ko lang talaga siya na mabilisan dahil napansin ko nga, yun nga, wala siya masyadong reviews locally dito sa Philippines. Usually hybrid ang may review nito, which is yung top of the line niya. Tsaka yung mga mid variants niya na CVT automatic, no. Yun, so sa mga mahilig sa manual dyan, kung meron kayong tanong about this car, balak nyo kumuha, comment lang kayo para masagot natin. Yun lang, maraming salamat sa pagpanood and sa susunod ulit.